everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito kay Fatima. So yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na talagang nagmamahal at sumusuporta. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, subscribe na. So yon. So ito na nga, pag-usapan natin, getting to know me with Fatima. Ayun, sabi ni Fatima. Saka bagong release na interview kay Fatima ng Miss Universe Organization. Miss Universe Philippines sana sasabihin ko. Anyway, so eto na. So bigyan natin ng reaction yung interview kay Fatima, yung getting to know Fatima. O, di ba? Naloka ba kayo? Kasi ako naloka. Naloka ako kasi ang mga reaction doon, mas marami pa yung tumawa kesa doon sa nagbigay ng heart at saka nagbigay ng like sa kanyang interview. So, ipi-play ko, pakinggan niyo. Hindi ko pwede ipakita eh. Fatima Bush. Who is Fatima Bush? Ayun ang sabi. Well, I'm a silent woman, committed, playful, smart, charismatic, funny, intelligent, capable of doing everything that I have on mind. Did I say funny? Funny again. Ayan. So, yun. So, nakalimutan niyang sabihin kung nasabi niya na ba yung funny. O, di ba? Si Fatima, medyo naloloka ako sa kanya kasi parang binigyan na siya ng chance na makilala ng tao. So, sabi niya, charismatic daw siya. Parang hindi ko naman nakikita yung charisma. Charot. Tapos, sabi niya funny. Parang hindi din naman. Nakakatuwa ba si Fatima? Ako para sa akin hindi. Nakakainis minsan. Kasi parang tulad niya, di ba? May opportunity na binigyan ka na ng chance na magsalita para makilala ka ng tao. So, I hope na makita ng mga tao sa iyo yung personality na meron ka. So, nakita naman in fairness, pero parang dito na disappoint ako konti. Disappointed ako kasi parang feeling ko, marami kasi nagsasabi na si Fatima daw, hindi daw pang Miss Universe talaga, nakakagulat. I try na mabigyan siya ng chance na makilala natin ang gusto, makita natin yung mga gagawin niya bilang Miss Universe. Kumbaga parang, yes, yung mga tao ayaw sa kanya, pero lagi akong humihiling sa mga tao na parang, bigyan nyo naman ng chance. Baka naman, nung gabi lang yon. Pero itong sa interview to, parang, nilabas ninyo si Fatima para makilala ng tao, pero parang, ang nakikita ko sa kanya, hindi Miss Universe winners. Ang nakikita ko sa kanya, stress. Mukha siyang na-stress na parang naging kalmado na yung ganon. Na parang, she's okay na. Parang galing siya sa stress. So, sa bagay, sa dami ba naman ng mga bad comments sa kanya, so may stress talaga ang Miss Universe. Pero sabi ko nga, ito na yung pagkakataon na ipakita niya sa lahat na kasi wala naman nagtatanong sa kanya eh. Kumbaga parang ginawa na nila to para mas makilala. Pero sana mas pinakita niya yung kanyang galing na para humanga yung mga tao lalo, di ba? So ayoko maging negatibo kay Fatima pagdating sa sitwasyon ng pagiging Miss Universe niya. As long as possible, gusto ko maintindihan. Kasi nga, di ba, way back yung kay Michelle D, yung 2023 ba to? Oo, 2023 Miss Universe. Yung nanalo si Michelle D, hindi nanalo si Michelle D sa top 5, hindi pumasok sa top 5, medyo naging questionable na sa atin ang Miss Universe. Kasi di ba naglabas nga sila ng ang top 5 tapos biglang pinalitan. So medyo parang anong nangyayari? Nagkakaroon ba ng kalokohan dito sa Miss Universe? But
tinanggap na natin yun kasi nga, in fairness naman dun sa nanalo, talaga na si Shines, kumbaga parang acceptable eh. Hindi siya ganun kagaling mag-English, hindi siya ganun kagaling magsalita, pero meron kang mariremark sa kanya na kapag sinabing Shines, ay nako, rampadora yan, ay nako, magaling yan pagdating sa execution. Yung kumbaga parang talagang overall, pag tinignan mo siya, she's a winner. Kasi nga, yung tangkad, yung ganda, yung kaseksihan, the way, kumbaga parang hindi siya questionable na Miss Universe kasi pinakita niya kung paano maging Miss Universe. Kahit yung during ng time niya, so parang minahal siya ng tao, naging easy kay Shines na tanggapin talaga ng tao. Pero ayun, hanggang sa natapos na lang yung training niya. At yung sumunod, si Miss Denmark naman, si Victoria. To be honest, yung nanalo siya, parang, bakit siya ang nanalo? Okay, maganda pala talaga ang hinahanap nila. Yung gano'n. So, parang na-consistent na yung dapat maganda ka, dapat stunning yung beauty mo. And questionable yun sa iba kasi parang hindi naman ganun kagaling sa com skills. And later on, parang kasi yung question sa utak ko, bakit siya ba yung kinuha Miss Universe? Yung nakita ko siya, yung na-meet ko siya dito sa Thailand. Sabi ko, okay, so I understood kung bakit siya ang kinuha. Paano naman kasi? Talagang kaseksihan. Merong tinatawag na charisma. Ayun talaga, yung tipong pag tumingin siya sa'yo, tapos bigla ka niyang ngingitian. Oh my gosh, yung parang ganito, maloloka ka na talagang masasabi mo, oh my God, now I know. She's Miss Universe. Why she's Miss Universe? Ganun eh. Ganun talaga eh. Ikaw na yung magbibigay ng sagot doon sa tanong mo. Kung hindi mo pa siya nakikita, medyo mapapa-question ka. Bakit siya yung pinanalo? Pero pag once na nakaharap mo na siya, masasabi mo, ay winner. Ganon. At ang pinaka nakakaloka, yung nakita, kahit yung huling rain niya na, yung kumbaga parang huling days niya na, so, dumating siya sa swimsuit di ba, competition doon sa Pattaya. Tapos yung nakita ko siya, my gosh, naloka talaga ako ng bonggang-bongga kasi yung dumating siya, lahat ng tao, ay, ayan na si Miss Universe, ayan na si Miss Universe. Ganun ka bongga. Kaya, sabi ko, okay. So, talagang siya talaga ang Miss Universe. Saka meron siyang stand talaga sa sarili niya. So, hindi mo na mapapa-question. Kumbaga parang, okay, nawala tayo dun sa empowered woman katulad ng sa IMG noon na parang ang hinahanap nila yung mga level ng Catriona Gray, Pia Wurtzbach na magagaling kumuda. Pag kumuda, winner, di ba? Tapos magaling yung performance, matutuwa ka sa ipinapakita. Kumbaga parang, okay. So, ito talaga yung Miss Universe. Pero, ito kasi si Fatima, talagang mapapa-question ka hanggang ngayon. Nung una, hindi ko siya pinapansin kasi parang okay, siya yung Miss Universe. Kasi nasanay na nga ako na hindi lang naman sa dapat ganito, dapat ganyan. So, parang, okay, so siya yung tinakda. Pero Diyos ko naman, nakakaloka at kahit yung makeup niya, medyo naloka ako sa kanya. Ayan, pakita ko sa inyo. Di ba? Parang, ano ba? Bakit siya? Bakit ikaw? Ano ang meron, di ba? So, hindi ko naiintindihan hanggang ngayon kung bakit siya ang Miss Universe. Hindi ko naiintindihan kung ano ba talaga ang gusto niyang ipakita. Tapos dito sa interview niya, parang doon pa lang, paulit-ulit na yung sinabi niya na parang hindi niya pa natandaan kung sinabi niya. Hindi ako nakaramdam na, she's very empowered. Ayan na pala talaga siya. So, dapat siya talaga yung tanghaling Miss Universe. Di ba? Nagets ninyo yung ibig ko sabihin na parang hanggang ngayon questionable pa rin siya kahit parang nakalipas na ng mahigit 2 buwan ang Miss Universe. Parang mapapa-question ka pa din eh. Di ba? Parang ano ba, magdadalawang buwan ka ng Miss Universe pero parang hanggang ngayon hindi mo pa rin ako nakukonvince. Ganon. So, kailangan ba niya tayong makonvince? Oo. Dahil sa nangyayari ngayon sa Miss Universe, dapat patunayan ni Fatima sa atin na siya talaga yung nanalong Miss Universe. At siya yung kadapat-dapat sa koronang yan. So, dapat talaga
sa mga panahon na to, ando doon na tayo sa stage na nakukonvince niya na tayo na parang unti-unti na minamahal na siya ng tao. Pero sa tuwing nakikita siya sa social media or sa mga platform ng Miss Universe or mismo, ang reaction ng tao, pinagtatawanan siya eh. So, kasi may mali. May mali doon sa pinapakita nila. Dapat makita natin yung pagiging empowered, strong, empowered woman ni Fatima as a Miss Universe. So, sabi ko nga, ang dami-dami naman palang dapat talagang kuwanin na maging Miss Universe. Like example, si Kote. Si Kote sa totoo lang, hindi siya kasing ganda ni Fatima. Pero, masasabi mo na talagang yung confident niya nandoon, yung mga mata sa tuwing titingin siya sa camera, talagang mararamdaman mo yung pagiging isang Miss Universe. At sa Manalo, Diyos ko, hindi na kayo makakakuha ng ganito kagandang Miss Universe, di ba? Na parang ang ganda-ganda from the Philippines. Na kung tutuusin, pwede ninyong ipanalo, di ba? Either Venezuela at saka Thailand. Thailand, kasi si Thailand much better talaga kaysa kay Fatima. Kumbaga, kung talagang kung Miss Universe lang din naman ang pagpipilian, parang much better pang nanalo si Thailand more than kay Fatima, di ba? Kung iisipin mo. Pero kasi ito na dineclare na ni Les. Kaya lang, sana naman patunayan ni Fatima sa atin para makuha niya yung love, makuha niya yung sincere ng mga tao sa kanya. Kasi dito, hindi ko na nakikita talaga yung pagiging isang Miss Universe, yung kalibre ng isang Miss Universe. I try na maintindihan si Fatima pero nandoon ako sa part na parang disappointed talaga ako sa mga napapanood ko sa kanya ngayon. Ano ba nangyari ngayon sa Miss Universe? Bakit siya? Hanggang ngayon, ang tanong ko, bakit siya? Pero, tignan pa natin for the more few months, sa mga susunod pang mga konting panahon. So, yon. Sana sa susunod na taon, maging perfect yung pagkuha nila sa Reyna. Hindi dahil sa ito yung gusto nila kasi kakukumpare nila yung mga anak ng kumpare nila or kaibigan nila. Dapat hindi ganito or kakilala nila, close nila, kasosyo nila sa negosyo, anak ng kasosyo nila. Dapat hindi ganito. Dapat piliin nila yung the best para yung mga tao mas maniwala. Hindi ako nagsasalita dito dahil against ako. Nagsasalita ako dahil hinahanap ko yung pagiging Miss Universe kay Fatima. So yon, bilang taga-subaybay ng Miss Universe, hinahanap ko kay Fatima yung galawang Miss Universe. Yung nagsasalita ka pa lang, nakukonvince na ako doon sa sinasabi mo, hindi ako natatawa. Yung nagsasalita ka palang nai-inspired ako, hindi ako naiinis. Pag nakikita kita, ang nakikita ko sa'yo, isang magandang anghel. Hindi yung parang, ang nakikita ko sa'yo, parang tao na naka-recover sa depression. Yung mga tipong ganon. So, medyo nakaka-disappoint kasi, nakakalungkot. Pero I hope, kasi minsan naman nakikita ko na may mga photos ni Fatima, in fairness naman, masasabi mo, yung ganda talaga ng mata ni Fatima, no? Ang ganda niya dito. Hindi ko alam kung ano yung mali, pero may mali May mali sa styling ba? May mali sa makeup? May mali sa itsura? Sa reaction ng mukha? Ganon. So, yun. So, nakakalungkot, pero sige lang. Diba? So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? So, tingin ba ninyo, dapat nga bang bigyan natin ng chance pa si Fatima sa mga ilang pambuan? Or dapat ba i-dethrone si Fatima bilang Miss Universe? O dapat ba
ano ba yung mga dapat gawin para makonvince tayo ni Fatima na siya ang reyna ng Miss Universe? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling at tiwala lang sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.